Sa kwentong ito, makikita ang takot at galit na dulot ng isang kaluluwang hindi matahimik. Isang gabi, 3 lalaki ang nagpasya na subukan ang kanilang tapang sa isang lumang bahay na puno ng mga kwento ng multo. Pero ang kanilang hamon ay nauwi sa isang nakakatakot na engkwentro na magbabago sa kanilang buhay. Ano kaya ang mangyayari sa kanila kapag naharap nila ang galit na kaluluwa na nagtatago sa dilim? 2 lalaki ang napapayag na magpalipas ng gabi sa isang lumang bahay na kilala sa pagpaparamdam ng galit na kaluluwa. Ako nga pala si Owel, may asawa na at 2 anak. Nasa abroad ang asawa ko. Ako naman, may maliit na negosyo dito sa amin. Isa sa mga dahilan kung bakit ko ito ibabahagi sa inyo para na rin makilala niyo ako at yung negosyo ko. Balik tayo sa kwento. Ang 2 lalaki na nabanggit ko ay sina Lauro at Tomas. Magkakilala kami. Nasa iisang barangay lang kami. Pare-pareho kaming tambay sa kanto. Si Tomas ay may asawa at anak. Si Lauro naman ay binata pa noon. Si Lauro at Tomas ay magkaibigan. Pero isang araw ay nag-away sila dahil sa isang babae. Si Tomas ang unang nakilala ng babae. Pero nakilala rin siya ni Lauro at niligawan. Nung malaman ni Tomas, ayun, nag-away sila. Nagsuntukan pa nga. Ang ending, wala sa kanilang napunta yung babae. Nagkaayos naman sila pero hindi na sila naging kasing close ng dati. Tomas at Lauro ang naghamon na magpalipas ng gabi sa bahay na yon para daw malaman kung sino ang mas matapang sa kanila. Pumayag naman ako. Sabi ko, ako ang magbabantay sa kanila. Ako ang magpapatunay kung sino sa kanila ang mananalo. Kahit ako ay hindi naniniwala na may nagpaparamdam sa lumang bahay na yon, sa totoo lang, gumuguho na yung bahay. Hindi na siya tinitirhan. May mga nagsasabi na may nagpaparamdam daw doon, pero wala naman akong kilala na nakakita talaga ng multo sa bahay na yon. Kaya naman kahit ako ay nag-aalangan din, pero dahil sa mga pusta na tinaya ng mga kabarangay namin ay napapayag din ako. 8:00 ng gabi, pumunta kami sa bahay na yon. May dala kaming mga flashlight, pagkain at inumin. 11:00 na ng gabi nung marinig namin yung kaluskos sa labas ng bahay. Si Lauro ang lumabas at sumilip. Pagbalik niya, sabi niya, may lasing daw na naglalakad sa kalsada. Kilala namin yung lasing. Isa rin sa mga kabarangay namin. Nung makita niya kami ay lumapit siya. Sabi niya, umalis na raw kami sa bahay na yon dahil may galit na kaluluwa na nagpaparamdam doon. Nung tanungin namin kung sino yung kaluluwa na yon, ay hindi na siya sumagot. Naglakad na lang siya palayo. Si Thomas ang nagbukas ng topic tungkol sa babaeng pinag-awayan nila ni Lauro. Sabi niya kung si Lauro daw ang mananalo sa hamon, ay ibibigay niya yung babae. Natawa lang si Lauro. Sabi niya hindi na raw niya type yung babae. May iba na raw siyang nililigawan. Bigla na lang may sumigaw ng malakas. Lumingon kami sa direksyon ng boses. May isang babae na nakatayo sa may pinto. Nakalutang siya sa ere, walang paa. Nung makita namin siya, ay bigla siyang lumipad papunta sa amin. Nung makalapit siya ay hinawakan niya sa leeg si Thomas. Itinaas niya ito at ibinagsak sa sahig. Nung bumagsak si Thomas ay nabali yung leeg niya, namatay siya agad. Nung makita yun ni Lauro ay tumakbo siya palabas. Ako rin ay tumakbo. Nung makalabas kami ay nakita ko na tumakbo si Lauro papunta sa kabilang kalsada. Doon nakatira si Lauro sa bahay na yon. Ako naman ay tumakbo papunta sa bahay namin. Pagdating ko sa bahay ay kinuwento ko sa mga kaibigan ko yung nangyari. Hindi sila makapaniwala, pero nung makita nila yung bangkay ni Thomas, ay naniwala na rin sila. Ako lang ang nakakaalam ng tunay na kwento tungkol sa kaluluwa na nagpaparamdam sa bahay na yon. Nung mag-isa na lang ako sa kwarto, ay naisip ko na panahon na siguro
para malaman ng lahat ang tunay na kwento. Ang kaluluwa na nagpaparamdam doon ay isang batang babae. Nung bata pa ako ay nakatira kami sa bahay na yon. Maganda pa yung bahay noon, mayaman ang pamilya namin. Isang araw ay nagkaroon ng aksidente. Nasunog yung bahay namin. Namatay yung mga magulang ko at si ate. Ako lang ang nakaligtas pero naputol yung mga paa ko. Nung lumaki ako ay tinuruan ako ng mga doktor na gumamit ng prosthetic na paa. Hindi ko na maalala kung ilang taon ako noon. Pero natuto naman ako. Sa tulong ng mga prosthetic na paa ay namuhay ako ng parang normal na tao. Nung mamatay yung mga magulang ko ay inampun ako ng mga kamag-anak namin. Hindi ko na sasabihin kung sino sila. Basta ang alam ko ay hindi nila ako tunay na anak. Alam ko na may mga kamag-anak ako na nag-ampon sa akin. Pero hindi ko na maalala kung sino sila. Hanggang sa lumaki ako, nagkaroon ng asawa at anak. Hindi ko na naisip na alamin kung sino talaga ako. Tinanggap ko na lang na yun ang kapalaran ko. Pero nung mangyari yung kay Thomas, ay naisip ko na panahon na siguro para harapin ko yung nakaraan ko. Kinausap ko yung kaluluwa. Sabi ko sa kanya, wag na siyang magalit, wag na siyang manakit ng mga tao. Humingi ako ng tawad sa kanya. Nung araw na yon ay hindi na siya nagparamdam. Siguro ay natanggap na niya na wala na siyang magagawa. Sa kwentong ito natutunan natin na ang galit na dala ng nakaraan ay dapat harapin at hindi takasan. Ang kaluluwa ni Thomas ay nagbigay diin na ang kapayapaan ay nagmumula sa pagtanggap at paghingi ng tawad. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli at tandaan, sa bawat anino may kwentong nagkukubli.